Hello guys, magdi-DIY na naman ako at this time pupunta kaming Hong Kong. Ang flight na kinuha ko para sa amin ay 7:25 AM. Mga 4 AM na ako nakasakay ng Grab papuntang airport kasi nakapag-online check-in naman na kami. Kaso, kailangan mo pa rin pumila sa check-in counter para kunin ang boarding pass tapos diretso immigration. Medyo mahaba na yung pila around 5:30 pero mabilis lang naman yung usad. And as a virtual assistant, 4 lang naman yung tinanong sa akin sa immigration. Good thing hindi na maulan, pero delayed pa rin siya ng around mga 1 hour. Pero 1 hour and 45 minutes lang ang flight. Thank you so much. Hindi naman ako lowbat pero nag-charge na rin ako para maging 100%. Around 10:30 nakarating na kami ng Hong Kong at binigay sa amin ang arrival card. And tip ko na lang din na magdala ng ballpen para makapag-fill up na kaagad. Touchdown, Hong Kong! First time ng best friend ko mag-travel abroad and of course, more travel to come dahil napakabilis lang niyang ayain. Nag-CR lang kami at medyo nagmuni-muni sa airport bago pumunta sa train station papuntang immigration. In fairness, wala din naman masyadong makita sa airport. Tapos sinundan na lang din namin yung mga tao kasi hindi namin alam kung saan pupunta. At sabi ko nga magdala na ng sariling ballpen dahil natagalan din kami sa pag-fill up. At napakahaba ng pila ng immigration ng Hong Kong. Dito kami nagtagal. Mga 1 hour din kami dito sa pila at eto lang din naman yung tinanong sa amin. Electronic na talaga ang pagtatak nila so wala pa rin tatak ang passport namin. And after namin sa immigration, hinanap ko talaga ang Hong Kong Tourism Board para kunin ng aming $100 Hong Kong goodies. Sayang din, pangkain din yan. Lahat ng tourist is eligible makakuha nito at no minimum spend required. After namin dito, kinuha na namin yung SIM card and octopus card na nabook ko sa Klook. Sulit na rin kasi for $1,142, meron na kaming octopus card na preloaded ng 150 Hong Kong dollars and meron na rin kaming SIM card na good for 8 days. At tip ko na naman ay magpa-exchange muna ng Hong Kong dollars bago pumila dito dahil merong $50 each na deposit na refundable din naman. And after namin dito, nag-book na naman ako sa Klook ng Airport Express papunta sa Tsingy Station. Magiging best friend mo talaga ang Klook, lalong-lalo na kung mahilig ka mag-DIY travel dahil napakadaming discount at napakabilis ng gamitin. Hindi mo na kailangan pumila, puro scan na lang. At tip ko na lang na mag-book kayo beforehand para hindi na hassle. At in case na may gusto kayong i-book, here's additional 5% off if you use my code. Pagdating namin ng Tsingy Station, merong bus papuntang hotel namin kaso hindi namin mahanap so nag-taxi na lang kami papunta doon. Medyo malapit lang din naman. First time ko mag-taxi abroad at hindi ko alam kung magtitip ba or what, pero in fairness, nung binigay yung sukli, sakto lang naman. Dito kami sa Rambler Oasis magi-stay for 3 nights and of course, nabook ko na naman to sa Klook. Sobrang laki ng discount. For 11,700, good for 3 nights na yon. Bumili din pala ako ng voucher para additional discount sa hotel, SIM card at airport transfer at pati na rin sa food. On top pa yan if you use my code for 5% discount. So, ang daming discounts. I love it. Since hindi na naman kami marunong mag-commute, nag-taxi na naman kami at itong kaibigan ko may siniset up siya about sa navigation. And from Liking Station, pupunta kami sa Nong Ping Cable Car. Itong first sa itinerary namin sa day 1. And of course, sa Klook ko na naman siya na-book at medyo late na nga kami nakarating dito dahil natagalan kami sa airport so nagmamadali na rin kami. Sobrang haba na nitong video so part 2 coming up. Sorry! Hello guys! Sharing with you our itinerary sa aming day 1 Hong Kong trip. Since late na kami nakarating, isa na lang napuntahan namin at ito ang Nong Ping Cable Car. At kung magbubook ka man sa Klook, dapat 1 day prior before arrival. O diba, less hassle na kami yung pangalawa sa pila at ang nabook namin ay may kasama ng snack. And for only 2,127 pesos and 40 cents, meron ka ng round-trip crystal cabin ride at snack coupon. Bandang 3 o'clock na kami nakapunta at madami pa ring tao. At bago mag-start ang ride, pipicturan ka at bibigyan ka ng souvenir. And this cost us $138. Maganda rin naman siya. Walang aircon sa loob pero mahangin pa rin naman lalo na kung pataas ka ng pataas. And napakaganda ng view, nakaka-relax. And I think the ride is almost 20 minutes, so sulit talaga. Unfortunately, pag peak hours, pupunin talaga yung cabin, so madami kami sa loob at hindi namin kilala yung iba. Tapos pagdating namin sa Nong Ping Village,
4 o'clock na yan, and unfortunately hanggang 6 o'clock lang sila. And hindi pa kami kumakain, so naghanap muna kami ng pwedeng pagkainan. Doon sa binili naming souvenir, meron silang binigay ng mga vouchers, so wag nyo kalimutan na gamitin. Dito kami sa Matsuzaka Express kumain, and medyo mahal siya pero okay lang. Wag na lang mag-convert pag nasa ibang bansa ng dollar to peso. And napakaganda ng ambience. Para sa mga anime fan, feeling ko mag-enjoy kayo dito. Mabilisan lang kami kumain dahil sabi ko nga hanggang 6 o'clock lang yung last ride. So nagmadali na rin kami at nag-ikot-ikot. And buti na lang meron kaming snack coupon dahil napakainit. Ang in-avail namin ay iced tea. Masarap naman siya and nakaka-refresh. Hindi naman masyadong malaki yung Nongping Village kaya maiikot mo lang din siya within 1 hour. Pero syempre, ito talaga yung pinunta namin na muntik na namin hindi puntahan dahil feeling ko nakakapagod. At syempre, nandito na kami at binayaran namin to, so tuloy lang. Ayun, pagod na ako. 268 steps lang pero bakit yung pagod namin pang 1,000? Pagdating namin sa taas, nagpahinga lang kami at nilanghap yung view. Okay, ang ganda din naman. And after 20 minutes, bumaba na rin dahil malapit na nga mag 6 o'clock. Mga 5:30 pumila na rin kami at mga 6:30 na kami nakasakay. And mga 7 o'clock nakarating na kami sa Tongchung Station. Tapos 6:30 pa lang, medyo maliwanag pa rin. So nakakatuwa lang, parang ang aga pa. Pupunta pa sana kami Victoria Harbor kaso pagod na kami. So umuwi na lang kami. Muni-muni na lang kami sa Tongchung Station at kumain ako ng matcha ice cream kasi matcha is life. Ito talaga ang gusto ko pag DIY, hawak mo yung oras mo, so tamang chill na lang. And after naman dito, bumili lang kami ng dinner at doon na lang sa hotel kumain. At magiging best friend mo talaga ang Google Maps. And tip ko na rin na mag-download kayo ng Hong Kong bus para alam nyo na kung asan ang nearby na bus stops. Are you having a good day so far? Yes! Fantastic. I mean, how could it not be? Day 2 ng aming 4 days DIY Hong Kong trip and today, magdi-Disneyland kami. Nagkape muna kami at syempre pati steer, DIY na rin. At balak sana namin 10 o'clock nandun na kami kaso 10 o'clock paalis pa lang kami ng hotel. Pasarap ang pagkape at pagchismis. Nagbus lang kami papuntang Tongchung Station at nag-MTR papuntang Sunny Bay. So day 2 na namin dito, marunong na kami mag-commute. Naks. At ayun na yung train papuntang Disney. I'm so excited. Ito na just a couple of 27 years old healing their inner child. So after namin nagising, nagkape lang, naligo at diretso na kami dito. So wala pa kaming kain. And buong araw namin balak magstay dito. At since nag-MTR, kailangan mo pa rin itap ang octopus card. And ayan na! Hong Kong Disneyland. Dreams do come true. Siyempre nilabas ko na yung binili ko sa Shopee. And hindi halata pero sobrang init. Malapit na kami matunaw. At syempre, saan pa nga ba kami nag-book? Kundi sa Klook. Hassle-free talaga, tamang scan na lang. And kahit gutom na kami, nakita ko may space so tumakbo ako para lang magpa-picture. Maganda rin pag video, tamang screenshot na lang para kuha din yung moment. And don't forget to download the Disneyland app para malocate nyo kung saan nyo gusto pumunta. So eto ako busy maghanap ng kainan and nagdala na rin kami ng tubig dahil sabi nga nila mahal ang tubig sa Disneyland. Ayan, tamang picture muna pero nanghihina na talaga kami sa gutom at init. And nagbook na naman ako sa Klook ng meal voucher. Ang pinili ko is yung may lunch, dinner, and snack. At dito kami sa Starliner Diner nag-lunch. Sobrang sulit na talaga kasi for 1,800 meron ng lunch, dinner, and snack. And as a Marvel fan, sobrang natuwa ako. At ayan, maganda din yung ambience, maganda rin yung mga nakikita ko. Ay, ito na yung look you give to your friends kung may nakita kang cute. Anyways, after namin kumain, nag-ikot na kami at pumasok na lang kami sa mga souvenir shop dahil sobrang init. At nag-canvas na kami ng pwedeng bilihin. Sobrang fan ako ng Marvel. Kung pwede lang bilhin ko to lahat. Kasi sobrang mahal, ang sakit sa bulsa at sa puso. So after ko masaktan, ang unang pinuntahan namin is Iron Man Encounter. 30 minutes kami sa pila pero super nag-enjoy ako. When the door in front of you opens, you will have the opportunity to see some of Mr. Stark's top secret new armor development. Avenger. Correct. Now, bonus question. Why me? You're hired. See you at full time today starting tomorrow. Let's talk about pictures.
And hey, speaking of pictures, let's be in one together. That's great. See you later. Hindi naman halatang super nag-enjoy ako, di ba? And after namin dito, Ironman experience din. So mga 30 minutes ulit sa pila at hindi ko akalain na gagalaw yung upuan. Muntik ko nang mawala ang tubig ko, buti na lang hinawakan ng paa ko. Nakakatuwa yung experience, feel na feel mo talaga nandun ka. And alam mo yun, I just love taking videos and after a few months, years, papanoorin mo ulit and masasabi mong, shucks, enjoy ko talaga yung life. Thank you, self. And then, after namin dyan, nanood kami ng show. Medyo natagalan kami sa pagpila dahil hindi pa nag-start, pumila na kami dahil madami ng tao. Less than 30 minutes yung show and sobrang nag-enjoy kami. See 'em dancing. I'm into like how we do. Doing everything and you like taking your friends to this. Take your friends to that. Look here. Can your friends go Africa, Gabriel, and a rip and then make suck of this up there? Mr. Grabe lang, ang gagaling nila. And feeling ko Pinoy yung iba dun. Ewan ko lang. At dahil sobrang init, inavail na namin yung snack voucher at ang pinili namin ay ice cream. O diba, $45 din siya kung wala kaming voucher. Nagpalit kami dahil mali kami ng hinawakan. At ASMR tayo saglit. Babaeng-babae yung tawa. After namin sa Tomorrowland, nagpunta na kami sa Adventureland. Mga 2:30 pa lang yan, pero feeling ko ang dami ko na nagawa sa buhay ko. Tsaka feeling ko meron ako nakitang type ng friend ko, so sinend ko rin to sa kanya para maging masaya siya. Medyo matagal yung pila namin dito pero sulit din naman. Lahat naman ng pinilahan namin matagal pero alam mo na, ang daming tao eh. Saturday kami pumunta. And sa wakas, English speaking tour guide na. At kinabahan ako kasi palagi nilang sinasabing you might get wet. Eh wala kami additional clothes pero buti na lang hindi naman kami na wet. Na lang dito kami sa right side umupo, dito yung umaapoy na tubig. O diba bongga? And after namin dito, ang pinuntahan naman namin ay Toy Story Land. Pinanood lang namin ang mga rides from afar at ang nagustuhan ko talagang itry ay ang RC Racer. Medyo extreme din naman siya. And more than 1 hour nga lang kami pumila. Ayan, dito na tayo. Tapos dito pa kami sa unang part umupo, so medyo humiwalay yung kaluluwa ko sa katawan ko. Pero sa totoo lang, ito lang pinaka na-enjoy ko dahil medyo extreme siya. Tapos nag-early dinner na kami sa banquet hall. Grabe, sobrang ganda talaga ng ambience. Feel na feel ko talaga maging Disney princess ngayong araw. And buti na lang aircon din yung place para makapagpahinga at makapag-refreshen up din kami. Pero thankful pa rin kami na hindi maulan ngayong araw dahil makikita namin ang fireworks display mamayang gabi. And finally, avail na namin yung last na voucher na nabili namin sa Klook. Tapos, pagkatapos namin kumain, nasaktuhan namin na nag-start na yung parade. Grabe, napaka-magical talaga ng Disneyland. But I can't help but think na napaka-init ng costume nila. Hindi na rin namin tinapos yung parade dahil bumili pa kami ng mga souvenir namin. And of course, as a Marvel fan, ito yung binili ko. But looking back, nagsisisi ako hindi ako bumili ng t-shirt. Tapos nakita namin medyo wala lang pila dito sa Ant-Man and Wasp. So, 3-9 na namin pumila. This is our last ride na bago kami pumwesto sa fireworks show. Nung una, hindi ko maintindihan yung laro, kaya ganito lang yung score ko. Pero syempre, kailangan ko tulungan sila Ant-Man, kaya nagsumikap ako. In total, 6 lang yung napuntahan naming rides and attractions. Pero we had so much fun and naka 15,000 steps kami that day. Unfortunately, hindi na namin napuntahan yung Mystic Manor and yung Grizzly Bear na famous rides dito sa Disneyland. Marami pa namang next time, so no regrets. And thankful din ako sa kasama ko na mahilig mag-video. And past 7 o'clock pumesto na kami at nilight ko na yung headband ko. At ayun lang, maraming hindi marunong magsabi ng excuse me. An eternity later. 9 o'clock siya nag-start but it's so worth it. Tip of the hat.
Grabe na teary-eye ako doon. Nawala yung pagod ko. Somehow, masaya naman ako sa buhay pero mas lalo ako naging masaya. At syempre, pa-close na yung Disney so sabay-sabay kaming lumabas. 9:30 PM na yan at buti na lang hindi mahirap sumakay. We said goodbye sa mga staff at umuwi kami with a lot of happy memories. Thank you Disneyland for healing our inner child. At nag-MTR na naman kami papuntang Tungchung Station at bumili ng dinner. Dahil lang aga namin nag-dinner, gutom ulit kami. At syempre marunong na kami mag-commute so nag-bus na lang kami papuntang hotel. Buti na lang meron pa. So walang chopstick yung nabili namin at kailangan mo palang sabihin na kailangan mo ng chopstick. So no choice kami kundi kamayin na lang. Grabe sobrang memorable talaga ng araw na to and by making this vlog, while fresh pa sa utak ko, I feel like my future self will be thanking me. So dito na nagtatapos ang A Day in Our Life as a Disney Princess. Hindi ako naiiyak, sadyang malakas lang yung tama ng wasabi. The next day. Part 4 na lang ang day 3 ng aming Hong Kong trip dahil sobrang haba na nito. Thank you guys for watching! Day 3 ng aming 4 days DIY Hong Kong trip. Tapos ito ang view ng aming hotel. Kaso may bayad siya pag magsuswimming. Imimit lang namin yung tita ng friend ko at itutour niya kami. Siyempre nagsabi din kami kung saan namin gusto pumunta. And again, dito kami sa Rambler Oasis nag-check-in. Buti na lang may malapit na bus stop. And convenient din na mag-download kayo nitong app para makita nyo kung saan ang mga nearest bus stop. Maganda talaga yung transportation nila dito sa Hong Kong at buti na lang nasanay kami mag-bus, hindi na kami nagta-taxi. Pero ang cute ng taxi nila, very vintage style. Dalawa yung una naming pupuntahan at buti na lang magkalapit sila. And free ang entrance. Ito ang Chin Lin Nunnery and Nan Lian Garden. This is a park and maganda rin magmuni-muni dito. Also, meron silang air-conned museum na pwede kayong pumasok. Pa kami dito ng Sunday at walang masyadong tao. Maganda dito mag-relax and just make sure na wag mag-ingay dahil may mga temple dito. Diba ang ganda lang, it's giving traditional and modern vibes. And madaming area na hindi pwede mag-video so just respect them. After namin dito, naghanap na kami ng kainan kasi hindi pa kami kumain. Ni kape nga wala pa ako eh. Nag-MTR kami ulit papuntang Mongkok. Naglakad-lakad na muna kami, hindi ko na alam kung saan. Sinundan lang namin yung tita ng kaibigan ko and dito kami kumain sa Cafe de Coral. Isa to sa mga nakita ko sa TikTok na magandang kainan and looking at the prices, mura na siya. Hindi ko na alam kung ano in-order ko, nag-base na lang ako sa picture at grabe nalula ako. Sobrang laki niya. Busog na busog ako and unfortunately hindi ko naubos. And after namin kumain, naglakad-lakad lang kami. Tapos tamang sightseeing na rin. And nag-start na mamili yung kaibigan ko ng mga pasalubong. So dinala kami sa Tung Choi Street. Para siyang Divisoria. Pero malinis. And dapat magaling ka mag-bargain. Buti na lang nandun yung tita ng friend ko at baka hindi kami makahingi ng tawad. And nakakaloka na nakakatuwa yung mga nagbebenta dito. Kasi talagang ipupush nilang bumili ka sa store nila. So mag-ingat din kayo. And then after niya, naghanap kami ng CR sa mall. And then nag-double deck bus kami papuntang Victoria Harbor. And sobrang sulit na rin yung nabili naming octopus card from Klook. Preloaded na siya ng $150. And refundable naman siya pag hindi mo nagamit lahat. And hindi namin nagamit lahat. So pagka uwi namin, meron kaming tig $30 each na refund. Saglit lang namin na-enjoy yung double deck bus. And sana meron din ganito sa Pilipinas. Dito lang kami sa labas ng museum kasi ang goal lang namin today ay kumastos ng pagkain at mga pasalubong at mag-sightseeing. Tapos kwento ko lang, habang nagkapahinga kaming nakaupo, meron ba namang umutot sa tabi ko? Like, hinarap niya yung puwit niya sa akin, tapos boom, ganon. Wala, kainis lang. Tapos pinasok na rin namin tong K11 Mall. Grabe, sobrang ganda niya. Pumunta na kami dito para umihi at nagpa-aircon. Nagpangon ng kape, shit. Hindi na ako nag-CR at umupo lang ako sa may couch sa labas ng CR pero nakita ko yung sinend ng friend ko. Ang ganda ng CR nila, in fairness. Parang nasa hotel. And nakita din namin tong Aqua Luna. Isa siyang restaurant. Cool, no? Next time. Tatry natin yan. And hindi ko akalain na makikita ko din tong structure na to na palagi ko nakikita sa TikTok. Nga pala walang TikTok sa Hong Kong so isave nyo lang dapat yung isave para mapuntahan nyo lahat ng gusto nyong puntahan. And pina-experience din sa amin ng tita ng kaibigan ko mag-cruise. At syempre magagamit mo din dito ang octopus card. Nagpunta lang kami sa kabilang side ng Hong Kong. Actually pwede naman daw kami mag-MTR pero syempre experience na rin yan. At sayang konti lang yung oras namin. Nag-side trip sana kami sa Macau.
Kaso okay lang, sulit na rin naman ang 4 days and 3 nights. Tapos dun kami sa may aircon part umupo kasi sobrang init and tamang lakad na lang ulit, puro kami sightseeing. And Sunday daw ang madalas na day off ng mga ating OFW and nakita namin na nagpipiknik sila. And since wala ako na save sa mga gusto kong puntahan sa TikTok, no choice kami kundi magtambay kami sa Starbucks. At dito kami sa Marias tumikim ng egg pie. Alam kong hindi tama to at ni-record ko na lang for my experience pero first time ko mag-jaywalk sa ibang bansa. Masunurin lang kasi ako, sabi tawid di tumawid kami. After nyan, umuwi na kami sa wakas kasi naka 19,000 steps na kami that day. But of course, inavail muna namin ang $100 Hong Kong goodies. O diba, sobrang sulit, nakatipid kami ng dinner. And make sure lang na gamitin nyo ang Filipino number nyo, not yung Hong Kong number. Dahil ginamit ng friend ko yung Hong Kong number niya, hindi na namin na-avail yung sa kanya. But still, nakatipid kami. All of this for $100. Tapos pumunta kami sa 7-Eleven na malapit dito sa hotel para bumili ng breakfast. And since wala akong tsinelas, ganito lang yung suot ko. Okay lang, wala naman nakakakilala sa akin. So, kanya-kanyang trip. Lastly, ito na yung day 4 ng aming Hong Kong trip. And ang nakuha kong flight is 11 a.m. Nag-breakfast na lang kami, kaso mga halos 9 o'clock na kami nakalabas ng hotel. Medyo nagpanic ako kasi 11 o'clock na yung flight, tapos may check-in baggage pa kami. So buti na lang mabilis ang transportation at yung pag-check out namin sa hotel. Like binigay ko lang yung keycard, tapos wala na, yun, umalis na kami. Overall, okay din naman tong hotel. Ayun lang, medyo amoy yosi yung kwarto and natakot kaming magpapalit. So, tinis na lang namin. 8 hours per day lang naman kami nag-stay dito. So, sa susunod na mangyari sa akin to, magko-complain na ako. And since may bagahe kami, nag-taxi na lang kami papunta sa Tsingy Station and nag-Airport Express kami papuntang airport. Tapos, binalik namin ang Octopus card. Refund din yung remaining balance na $30 and yung deposit na $50. Since naka-check-in na kami online 2 days ago, minira lang kami sa bag drop. Grabe, bilib talaga ako sa maleta kong yan. 1,300 pesos lang siya and 2 beses ko na siya chinek-in. So far, buo pa naman siya. Nakakatuwa lang. Sobrang sulit kahit mura. After namin dito, sinundan na lang namin mga tao. And I'm not sure kung ito ba yung immigration kasi automatic na rin. Iniscan na lang yung passport, boarding pass, and then yung face. Ito na lang, medyo mabilis lahat ng process kasi less than 1 hour na lang is flight na namin. So, wag nyo kaming gayahin. Agahan nyo pumunta sa airport. Kasi natry ko nang maiwanan ng eroplano at hindi nakakatuwang tumambay sa airport. Tapos, after dito, pumila na kami dun sa may pag-scan. Flex ko lang tong binili ko sa Shein. So cute. Tapos kinabahan ako dito kasi nung dumaan yung kaibigan ko, nag-alarm. Kala mo ma-hold ako. Oo. Kala ko may iwan na siya. Tapos mag-fill up na naman kayo ng ganito, departure card, and ibibigay mo sa kanila. And then, 20 minutes na lang, magpa-flight na kami, and of course, wala pa kaming kape, so nag-take out muna kami sa McDo. At akala ko talaga madidelay yung flight kasi umuulan. Pero ayun, natuloy pa rin. So, nag-board na kami, and mga 2 o'clock, nakarating na kami ng Pilipinas. Anong tatapos ang aming 4 days DIY trip to Hong Kong. Alam mo yun, hilig ko talaga magplano, lalo na sa gala. Ay kasama man o wala, tuloy pa rin dapat. Pero feeling ko mas masaya pag may kasama. Kapag nag-aaya ako, pinapakita ko na kagad ang aming itinerary, tapos G na lang sila. Anyways, ito na ang breakdown ng aking personal expenses. So, for the flight and hotel, halos 1 month ako nag-book in advance. And feeling ko mas makakamura kung mga 3 months in advance. Malaki din naman yung discount, lalo na pag nag-book ka sa Klook. Hopefully nakatulong ako, and if you have any other questions, open ang comment box. Follow for more DIY travel tips. Bye! Thank you for watching.